So, ayan, magandang araw po sa inyo. Another DIY na naman po sa atin ngayon. Ang gagawin ay magpapareplace tayo ng ating drum brake, no? Kasi ito ay marami na siyang guhit-guhit, no? So, ayan. Kikita nyo, bali pag hinawakan kasi ito, ayan, marami na siyang guhit-guhit. Tsaka may lubog na, no? Yan. Lubog-lubog, alon-alon na siya, guys. Kaya minsan di maganda ang kapit ng preno dahil nga dyan. So, itong brake shoe parang na rin siya, no? Parang bundukin, no? So, alon-alon din siya, no? So, ganon. So, pagka bagong kabit, medyo hindi maganda ang kapit ng preno. Gawa nung yung ibang part dito sa brakes, sa brake drum ay hindi malalapatan ng pads. Gawa nung yung iba lubog, yung iba ibabaw. So konti lang yung kakapitan. Yan, ganun din dito sa pads, sa shoe. So hindi siya lahat lalapat unless mapupudpud muna ng una yung unang tatama, unang lalapat dito sa brake drum. So itong gagawin ay replace natin to. So bakit nga ba nagkakaroon ng ganong problema? Nagkakaroon ng ganong problema, guys, kapag nalimutan nyo sa maintenance na hindi magpalit ng brake shoe. Ibig sabihin, ang nangyari naging bakal na lang, no? Bakal sa bakal ang naging nangyari. Kagaya nito. Ito ay okay pa, oh, makapal pa yung brake pads, brake shoe niya. Makapal pa yung dito, makapal pa. Pagdating dito sa kabila, ayan, wala na. So manipis na, no? Manipis na yan dito. Ayan. So manipis na yan dito. So ang sinasabi ko, guys, ito wag na nating paabutin na maging bakal sa bakal para hindi siya mangyari matulad sa ganito. Itong unit na to ay nung nabili ko, ganito na siya, guys. Ibig sabihin, normal na siya na ganito nung nabili ko, na merong kayod, no? May alon-alon kasi yung dati previous siguro ay nakalimutan niya magpalit or mag-check up ng brakes. Sabihin naging bakal sa bakal siya. So para lang magamit ko at medyo malesen yung gastos, sabi ko palitan ko na lang muna ng brake shoe na bago, no? Para lang magamit yung sasakyan at makabiyahe. So para hindi ko na muna siya pina-replace, no? So hindi ko muna siya pina-replace. So yun, sinalpa ko. Pero ngayon ipapa-replace na natin, no? Kasi ang nagiging cost niya ay hindi maganda yung brake system niya, no? So medyo mahina siya, So ito, guys, meron siyang nakalagay dito, ha, na maximum diameter is 255.5 mm. So ito yung maximum diameter is 255.5 mm. Ito yung maximum diameter. So babawas lang kayo dyan, siguro magiging 260 kung 5 mm or 257 yung mababawas kung 2 mm man yung kakayasin nila dito. So yan. So isang tips din, medyo malaki na lubog at malaki na yung kayas dito, no? Kapag ka nagbabaklas kayo ng pag nagbabaklas kayo ng drum brakes, mahirap siya tanggalin. Kailangan nyo pa i-stud or kailangan pa sikwatin. Pero mahina ang preno. Ibig sabihin yung labi kasi nito, yung dito medyo makapal yung dito, and then yung bandang gitna na dito lubog na siya, no? Yung dito niya. So lubog na yan dito. Yung banda dito sa buka na makapal kasi hindi siya tinatamaan ng brake shoe. So ganun, medyo mahirap mahirap tanggalin. So mas maganda papa-replace talaga para diretso, para pagka susunod na maintenance, pagtanggal nyo, madali siyang hugutin. So yun lang. So dalhin ko muna ito sa machine shop. Yan. So ito, guys, ha, max diameter ay 255.5. Yan. Or ilan ba to? 10.059 inches. So yan. And then ang susunod naman natin gagawin dito,
ipo-pull out natin lahat ito kasi nga magpapalit tayo ng oil seal at saka bearing, hub bearing, no, kasi ito ay umaalog ito guys. Pag inangat nyo taas baba, umaalog ito. Pero kapag uminit na yung ano niya, yung pinaka shafting niya or bearings niya dito sa differential, nawawala yung alog niya. So syempre ang bakal ay nag-expand na siya, no, pagka mainit. So ganun siya. Then palitan ng oil seal kasi ito, may tagas na yan. Yan, may leak na siya. So mukha siyang malinis kasi kahapon inano ko siya, no, nilinisan ko, no, dinasting ko ng konti, sinabunan. So ganyan. So papakita ko na lang din sa susunod na video pagka paano magkakalas ng magkakalas ng hub bearing, no. Papalit po tayo, tsaka oil seal. So yun lang. Ito muna po ang uunahin natin, paparepace po natin to. Siyempre pagka repace, bago na yung drum, magpapalit na rin tayo ng brake shoe, no. Papalitan na rin natin ng bago kasi ito ay manipis na po talaga siya. Malapit na siya magbakal. Huwag nyo na po paabutin ng ganyan. Akala nyo sa tingin nyo makapal pa kasi dito, makapal pa, makapal pa. Pero titignan nyo yung mga both sides, top and bottom, kung saan yung wear. So ayan. Again, paki-comment na lang guys kung bakit nangyayari yung ganun na yung isang side ay napupudpud, yung sa iba hindi naman siya napupudpud. So ganun, kagaya niyan, oh. Ito, buo pa, hindi pa siya pudpud. Dito, hindi siya pudpud. Yung sa ilalim lang napupudpud. So, yun. Yun yung ano natin. Pero maobserbahan din natin yan pag napalitan na rin natin ng bearing, no? Kung pantay na yung ano niya. Sa mga susunod na vlogs o susunod na mga months or years, kung kailan aabutin yung pagkapudpud ng ating brake system. So, ito. Dali natin sa shop to. So, ito. Iiwan na natin dito sa shop yung ating drum. Yan. Iwan natin dito sa kanilang patok ko lang dito. So yan, si boss na bahala dito. Alright. Ito yung shop. Mamaya babalikan natin. So ito na po tayo sir, ma'am. Ito yung ating pina-repace na brake drum. So okay na, ganda na, oh. Yan, so kinis na siya. Ayan. Wala na yung mga niya, mga alon-alon niya, no. So ito. Tapos na po ito na pa machine shop. Ayan. So syempre pag bagong repace, kailangan magpalit na rin tayo ng bagong brake shoe. So ito, papalit tayo ng bagong brake shoe dahil nga ito ang ating sa unit ay manipis na. So yan. So hanggang dito na lamang yung ating video ngayon. Ang content lang naman natin ay pina-repace natin yung ating brake drum. Next content na lang natin yung pagbabalik ng brake shoe, no, papalit ng brake shoe. Kasi ito ay pipinturahan ko muna itong drum para gumanda-ganda naman. So yun ang gagamitin natin, no, samurai tapos fluorescent paint. Boss din na lang yung natin, yung primer, boss ni primer, samurai paint, tsaka yung isa, yung fluorescent pink. So magagawin natin yung pink para medyo pugi-pugi. So yun lang guys, salamat at God bless. Sa susunod na video gagawin natin yung paglalagay ng brake pad, brake shoe. Yun ang isusunod natin na content. Ang gagawin ko pa kasi dito ay ipo-pull out ko itong pinaka axle, no. Checkin ko yung bearing kung ano yung condition kasi nga nagli-leak yung dito. May leaking ako na napansin yan. So nung nilinis ko ito ay marami siyang mga gear oil, no, marami siyang gear oil. Tsaka itong axle ay umaalog siya. So check natin yung bearing. At syempre, papalitan na rin natin ng oil seal. Yan. So ganon. Medyo matrabaho yung ganito, no, pagka kahit ikaw lang ay mag-isa, no, kasi gagawin natin ay tatanggalin natin tong brake cylinder, no, ihiwalay natin to dito para matanggal tong buo. So ayan. Alright, God bless and bye bye. Keep safe po sa lahat.